Paano yun? Krisis po yun. So, sa krisis na yan, darating ang ating inaantay. At kailangan natin mapagtagumpayan. So, ano ba krisis na yun? Ang mga inject daw sa kanilang paniniwala tungkol sa krisis ay mayroong dalawa. Yan. Ang una nilang pinaniwalaan kapag may krisis, mayroon pong disaster. Yan. So, tanda natin mabuti. Ano yung disaster? Sakuna o kapahamakan. Kapag may krisis, di ba? Katulad nitong ating pandemya, krisis po yan. Yan. Pero maaring may mamatay. Maaring may gumaling, pero maaring ito'y kapahamakan ng marami. Kahapon po nabuksan ko sa Facebook ang isang katanungan ng Pilipino. Kailan daw, gaano raw katagal ang lockdown o yung quarantine? Depende raw sa tigas ng ulo. Yan ang mga tao. Kung matigas ang ulo ng tao, lalong tatagal ang quarantine o yung lockdown natin. Kaya nga, we have to follow health protocol. Maraming nagagalit sa akin doon sa Karuray. Pag si Kapitan na nakikita nila, hindi sila natatakot. Pero pag si Borja na, natatakot. Kasi nga, lagi kong pinapaalala sa aking mga kabarangay yung health protocol. Sa kapakanan naman, sabi ko sa kanila, huwag naman kayong magagalit pag ako'y nagsisita sa inyo. Hindi po tayo magkalaban. Yan. Dapat yung malaman na kaming nagpapatupad ng health protocol ay hindi po kami kalaban. Kundi, dinidipinsahan po namin kayo. Yan. So, yun po. So, tingnan natin yung disaster. Ikalawa, pag mayroong krisis, ang una sa mga inchik ay mayroong sakuna o kapahamakan. Ikalawa, oportunidad. Mahalaga po yan. Kapag may krisis, hindi po binibigay ng Diyos ang krisis nang walang oportunidad. No, kamukha nito. Mahirap ang magbiyahe, di ba? Pero meron namang oportunidad. Tingnan ninyo, nagbigay na ako ng aking impormasyon kay Pastor Mark at kay Pastor Garcia. Sabi ko nga sa kanya, Pastor, pwede pakiprepare na lang yung program sa ordination. Kasi talagang mahirap kung susundin talaga ang memorandum na yan, hindi kami talaga makakalabas. Pero, may paraan pala. Yan. So, isa-isay natin. Una sa verse 5. Krisis po ito na kung saan ang mga, Matthew 24 pa rin. Mga bagay na kung saan, nagiging krisis na kung saan, increasing talaga ang mga biktima. Yan. Ano ito yung sa verse 5? Sabi po dito, kasi lumapit ang mga alagad ng Panginoon sa Kanya at nagtanong. Sabi nila, Panginoon, ano ba ang mga tanda ng panahon ng katapusan ng mundo at ang iyong pagbabalik? So, inisa-isa ito ni Jesus. Na pag-uwi natin, alam na natin yun. At kapag alam mo na yan, yan, may hope ka na. Kasi ang ating pag-usapan ay hope and times of crisis. Huwag natin sabihin katapusan na yata ng panahon, maubos na yata mamamatay ang mga Pilipino. Hindi pa. Marami pang mga bagay na ninanais ng Diyos na mangyari. Una po sa verse 5 ng Matthew 24, sabi po dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. 4 yun. 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Meron pong isang napakalaking denominasyon dito sa Pilipinas at baka kayo nanonood ng kanyang program. Ito pong si Pastor Apollo Kibuloy. Yan. Kung hindi kayo maingat, sabi dito ng Panginoon, mag-ingat kayo, baka kayo mailigaw. Kasi lumalabas na siya, ang Kristo. Siya na. Tao. Pero alalahanin
alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon. Maging pastor, krisis yun. Kasi maging ang mga tao sa simbahan ay nai-snatch. Nalaman natin, nakasama na sila sa simbahan ng The Kingdom of Jesus Christ. Yun ang pamagat ng kanilang relihiyon, The Kingdom of Jesus Christ. Pag makapasok ka sa kanila, kasama ka na sa pinagharian ng Diyos. So, kapag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, ay madali ka lang, di ba? Kahit na si Brother Eli Soriano, talang nakakahanga talaga yung galing niya sa Bible. Pero lamang, hindi pa siya kaanong nabuborn again kasi ang bungangan niya ay marumi. Kasi sabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano ang nilalaman ng ating dibdib, yun ang laging lumalabas sa bibig. Sabihan yung mga taong bubo, mga tanga, yun. Siguro in a sense, na spiritual yun. Pero talagang, ganun talaga siya. False Christ. Baka naman, may mga manggagawa na rin sa first free will na false Christ na rin. Na parang tayo lang nag-aahari sa ating simbahan. Ako lagi kong pinapaalala sa mga membro natin sa gawin, sabi ko, hindi po ako ang boss ninyo. Ako'y isa lamang instrumento ng Panginoon para mag-alaga sa inyo sa mga katuluan. Pero hindi ako ang boss ninyo. Ang boss natin ay isa. Ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari na si Jesus. So we are all accountable before our Lord. So yun po. Hindi yung ang authority na natin, pwede nating utusan. Yung sabi ko sa kanila, kapag may nabiguloon sa mga membro natin tungkol sa mga trabaho nila sa church, ako po ay nagtatrabaho, nagawalis ako, nagtadampot ako ng mga basura. Hindi po yun kabawasan ng aking pagkapastor. We are all servants. Kahit na ako'y first kagawad pa sa Karuray, sabi ko, lingkod lang po ako. Hindi ako boss. At ang nagpa-upo sa akin yan sa Karuray, kayo. Yan. So yun po. False Christ. Ika-6, verse 6, tingnan natin yung talatang 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at magkakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Yan dami namang rumors of war ngayon, di ba? Yung banta ng China sa atin, lapit lang sa atin. Isang pindot lang ng kanilang computer ay maaaring mag-iba ang mundo. Pero wala tayong dapat katakutan kasi sabi ng Panginoong Hesus, kailan itong mangyari? Ayaw natin ng gira, di ba? Sino bang gusto ng gira? War on West pwede. Yan. Ako ayaw ko ng gira dahil may disaster. Pero alalahanin natin yung mentality ng Inchik. Nung magsiklab noon ang labanan ng Iraq versus British allies, alam niyo may Inchik na gustong pumunta doon sa Iraq, magnegosyo. Kasi mahal ang basyo ng mga bala doon. Kung pinayagan lang ng ating gobyerno, may Inchik na napupunta doon, namimili lang, magtitimbang ng mga basyo ng bala. Mga tanso kaya yon. So, hindi nawawala sa kanilang isipan yung oportunidad. Ito mga krisis na ito mga kapatid, oportunidad natin yan. Hindi po yan kasiraan dahil kung batayan ang salita ng Diyos, ang Diyos po ay hindi gumagawa ng mga bagay na pahirapan tayo. Kahit yung Israel noon, pinapahirapan minsan dahil naman sa katigasan ng kanilang ulo. So yun po mga kapatid, may purpose. Maaaring ang krisis ay ginagamit ng Panginoon sa atin as purifying the goal of our faith. Yan po. Aming mga pinagdadaanan tayo na hindi maganda. Ako pang dami-dami kong mga nadaanan hindi maganda. Naranasan ko rin yung halos magkahiwa-hiwalay na kami sa simbahan. Halos mag-Christ
stay na rin ako sa pagkapastor. Yan. Naranasan ko rin maidemanda ako. Kaya, ng kriminal. Ako, kinasuhan ako ng kriminal. Grade 3. Pagpabanta. At ang mga nagtestigo pa doon, mga kaibigan ko din. Nung dumating sa akin ang supway na galing sa piskalya, nabasa ko doon na ang nagtitistigo ko, mga nagtitistigo laban sa akin, mga best friend ko pa. Pinuntahan ko sila. Sabi ko, hindi ako galit sa inyo. Ang gusto ko lang maitanong sa inyo, bakit niyo ako isinama sa kaso? Narinig ba ninyo sa bunganga ko na kayo ay pamatayin ko? Actually, sabi ko, kaming mga pastor, kung pwede lang namin buhayin pati patay, bubuhayin namin yun. At saka, ang isa doon sa nagtistigo laban sa akin, inastistigo po yun na dalhin sa ospital dahil tagumatayin noon. Sabi ko sa kanya, Brad, hindi ko siya, hindi membro sa church. Sabi ko, Brad, bakit mo naman ako idinimanda ng gano'n? Ang sabi niya lang, kasi pastor, sumali ka sa kabilang asosasyon. Kayo ang utos sa amin na idimanda namin kayo para hindi kayo makaasikaso ng labanan natin sa lupa. Ang asikaso ninyo yung kasong kriminal. Yun po. Sabi ko, Brad, nalala mo pa nung nagbibiyahe tayo nun sa Sabang, nalalayan kita noon kasi hindi na siya makabuhat ng balde. Nagasukpa siya ng dugo. Pagdating kami nung kay Dr. Pusas, kasi problema yun sa baga. Yung baga niya. Sabi ni Dr. Pusas, wala akong nakikitang problema. Palagay ko, wala kang sakit. Ngayon, nagtatanong sa akin yung tao, Pastor, ano kayong dapat kong gawin? Sabi ko ganito, pakinggan lang natin muna yung kanyang sinasabi. So yan ang nagtestigo laban sa akin na ako'y isang tao na nagbanta sa kanila. So ano din mga kapatid? Rumors pa yan eh. Mga tawag dyan ay cywar may minsan na hindi naman tayo ang dinidiritsa niya. Pero sa awa ng Diyos na-dismiss naman ang kaso. Hindi naman napatunayan. Ngayon, nagtanong ako sa mga abogado, ano bang dapat gawin dyan? Pwede ba akong pagbaliktad para maka-claims naman ako yung mga damages na nangyari sa akin? Sabi sa akin ng mga kaibigan kong abogado, wag na, Pastor. Kasi matagal ang mag-reclaim, sabi niya. Baka pag matapos ang kaso, mas malaki pa ang gagastusin mo kaysa sa makiklaim mo doon sa nagdemanda sa iyo. Okay na lang. So, in the long run, bakit ko tinatawag na ito na naging blessing ang krisis? Kasi pagdating ng eleksyon sa barangay, ito yung mga nagdemanda sa akin, naging mga supporter ko. O kita ninyo, di ba may awit, you turn our mourning into dancing. Yun po ang sabi ng Panginoon sa atin. Ang lahat ng ating mga pagluha ay papalitan niya ng kagalakan. Amin ba mga kapatid? So ang krisis na yan, pansamantala lang yan. Prelude lang yan. Oh. Verse 7, nation against nation. Yan, kingdom against kingdom. So nakapayabangan na ngayon ng mga armas. Bakit hindi sila magbakbakan agad? Eh, paano naman silang malalakas eh? Ang China, may kapasidad sila na mag-provide ng armas na nuklear, 6 bawat segundo. Ang Amerika, 3 lang ang pwede nilang isagawa. Pero bakit hindi niya bombahin ang Amerika? Kasi bahagi pa yan ng mga rumors of war. Hindi pa talaga aktual na magigira yan. Ano ba yung rumors? Parang chika-chika lang. Parang chismis lang ng gera. Magpasikat. Parhangan. Pero sabi ng Panginoon, kailangan itong mangyari. Mangyayari talaga yan. Pero pag wala pa sa panahon, hindi pa talaga yan mangyayari. Okay. Ika-4, ito yung ating pinagdadaanan, yung sinasabing gutom. Yan, di ba? Nagagalaiti ang mga maraming Pilipino, nilockdown, paano yung aming kabuhayan? Maraming kayong naririnig na ito ay magpapahirap sa mga Pilipino, mauubos ang mga
ang kabangyaman ng Pilipinas para gastusin, ibigay sa mga Pilipino. Hindi na transact ang mga negosyo ng face-to-face. Ang turismo, bumagsak. Alam niyo yung pagbagsak ng turismo, lalo na sa Palawan, palo ng Diyos yun sa Palawan. Bakit? Alam niyo kasi, halos ang mga turista ang dinidiyos ng mga Palawenyo. Sana natin maabangan ito. Yan. Magkano kikitain natin ito? Ay mga Kristiyano, hindi na makapagsamba. Dahil, pasensya na lang kung kayo ay naging tourist guide. Yan. Pero hindi ko yan sinasabi para kayo saktan. Makita natin kung bakit may mga ganyan. Doon sa Sabang, sa underground river, ang mga kaibigan namin, nung wala pa yung mga turismo na yan, napaka-close namin para kami magkakapatid. Pero nung mag-boom na ang turismo sa Sabang, wala na. Hindi na kami napapansin. At kapag ang bangka namin ay umatraka doon, lagi na may gapon, oh, tabi-tabi! May mga papasok na turista! Yung mga taga rito na hindi naman kailangan sa pantalan ay umalis. Tapos dito sa Port Barton, may kaibigan akong taga Little Karamay. Sabi niya sa akin, Pastor, kawawa naman ang mga manunurista sa Port Barton. Sabi ko, bakit? Noong araw, sabi niya, ang pinakamaliit nilang kinikita yung mga bagyero ay 10,000 bawat araw. Pero sabi niya sa akin, ngayon, nag-order na sa akin ng balanghoy. Kita mo? So, ganun po. Kasi sa pagmamataas minsan ng tao, di ba ninyo alam na ang COVID na ito ay maaaring ito sa pagmamataas din ng tao. Sabi nila, gawa-gawa lang ng tao. Okay, kung gawa-gawa ng tao yan, nasa plano rin ng Panginoon yan. Sobrang kapasikat ng tao, ito, mayroon kami introduce na bagong gamot sa sakit. O di kayo, dumami ang sakit na wala ka rin magawang gamot. Na ang tamang gamot natin ay ang Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon sa mga Israelites? Doon sa Exodus yan, nasusulat na. Maging masunurin kayo sa aking kalooban upang hindi ko maipadama sa inyo ang mga salot na naranasan ng mga Egyptyo. Ako, si Jehovah Rapha, ang inyong manggagamot. Nandiyan pa kayo? Sige po mga kapatid. Ang mga karamdaman na yan, minsan ay bunga ng pagsasalangsang ng mga tao sa Panginoon. Okay? Gutom. Ang gutom ba ay krisis? Yan, krisis nga. Siyempre, yung mga anak natin, kahit takutin pa natin ng aswang, hihingi pa rin yan ng pagkain. Di ba? Para hindi na maghingi ng pagkain ang anak. Yan. Tay, pangayo ko pagkaon. Ayaw pagkaon. May aswang. Nakatagal na ka-request. Sabi niya, kahit aswang na lang, gusto kong kumain. So yun po. Ang gutom po mga kapatid, ay pinapadala ng Diyos. Sa Israel, kung tingnan niyo, pag-aralan niyo yung Israel. Ang Israel kasi, larawan niya ng church ng Panginoon ngayon. Doon sa panahon ng si Haring Akab, so sobrang kahirapan, ang mga tao ay kumakain na ng kanilang mga anak. Tapos, ang tain ng kalapati, purgantang na yun, binibili para may makain lang mga tao. Kasi sa 3 taon at kalahati, ay hindi man lang nagpadala ang Diyos kahit hamog sa kanila. Grabe. Pero nung i-declare ng isang pulubi, di ba? Yung mga lepers na yon, hindi ko nasasabihin sa inyo yon, pero may kwento yan doon, ang mga leproso, ang mga may sakit na leproso na yon, ay mga na rin sila, na quarantine, na lockdown na sila. Magkaibang lockdown na yun noon. Kasi pag mayroon kang sakit sa balat na kitong, ilalabas ka sa bakuran. Sila ang na-lockdown. Yan. Bakit? Kasi mahahawa yung mga tao sa loob ng bakuran ng Israel. Pero nagpahayag ang Panginoon na ito gagamitin itong mga may kitong na ito na kinabukasan makakabili na ng
tag 50 centavos na lang ang bawat kantang ng pagkain. Biro mo. Anong kapitan doon sa mga gwardiya? Hindi kami naniniwala dyan. Buksan pa ng Panginoon ang langit. Hindi mangyayari yan. Kaya ano sabi sa kanya ng propeta? Ikaw ang hindi makakatikim bukas ng kasaganaan na yan. So ang gutom mga kapatid, sabi ng aking kaibigan doon sa Karuray noon nung bubuhay pa, ang gutom sa Palawan, Pastor, artificial. Ano lang yung ibig sabihin ng artificial? Hindi po normal ang mga taga-Palawan na nagugutom kung sila'y masipag. Ayan. Ang nagugutom lang siguro, wala na ginagawa sa buhay. Bila. Dito sa King James Version, nawala dito sa verse 7 yung pestilences. Pero makikita rin natin yan sa Lucas 21:11. Isa rin ito sa mga krisis. Tingnan natin. I-relate natin ngayon sa COVID-19. Tingnan natin yung Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalagan buhat sa langit. Ang ating bigyang pansin dito, yung tinatawag na salot. Itong COVID-19, mga kapatid, sa King James Version ng Matthew, tinatawag siyang pestilences. Diba? Kaso lang sa magandang balita, nawala ito. Hinahanap ko, dito ko natagpuan sa 21:11 ng Luke. Yung salot na yan, pestilences. At ang pesti na ito ay hindi sa mga hayop, sa tao. So, dati 1,000 lang ang nai-infect sa Metro Manila. Ngayon yata ay 15,000 na araw-araw. Grabe. Pesti talaga ito sa tao. Ang nakakatukot dito, yung tinatawag na droplet, kaya nga tayo binubusaran, kung madaldal tayo. Ang talbog na yun ng laway natin, kung ikaw may COVID, virus na po yun. Asa yung mga ni board member sa bando, ang nakakatakot yung asymptomatic. Alam mo yung ibig sabihin ng asymptomatic? Walang makikitang simptoma. Malusog siya, pero kung siya ay mayroong virus, pag pumunta siya doon sa mga mahihinang immune system, sila ngayon ang mahahawa. Yun po, ang delikado. Yung hindi man lang siya nilagnak, hindi man lang siya sinipon, hindi rin siya inubo, hindi siya nahihirapan sa paghiga, malusog siya. Pero pag ikaw ay asymptomatic, wala talagang nakikitang simptoma sa iyong katawan. Pero sabi ko nga, pinapaliwanag ko nung maigiyang sa mga tao, kung kayo nakapasyal doon sa may mga COVID, at pag uwi mo ng Karuray, malusog ka, tapos meron ka palang virus, ikaw ang magiging salot sa pamilya mo. Kaya nga makukulit. Ay, uuwi talaga ako, pastor, sa pamilya ko. Ay, huwag. Ang pangalan ng sakit na ito, salot. Gusto mo bang maging salot sa pamilya mo? Yan. Kaya, kung hindi natin maintindihan yung mga kino-quarantine, makagalit talaga tayo. Pero mo, 14 days kang i-quarantine. So, yan po mga krisis yan. Pero pagkakataon yan eh. Diba? Sabi ng incheck, dalawa lang ha. Pag may krisis, ano? Number 1, mayroong sakuna. Maaaring may mamatay. Pero ang pangalawa, itong gusto ng incheck. Pagkakataon na namin. Meron ng joke ito. Pakinggan. Joke lang ito. Ang incheck pala, ayaw pumunta ng langit. Yan. Sabi ng nag-witnessing, Biho, gusto mo ba punta langit? Hindi ako punta langit. Ay, hindi. Punta ka impyerno. Hindi rin ako punta impyerno. Oh, ayaw mo langit, ayaw mo rin impyerno. Saan ka? Dito lang ako kanto. Tayo ako negosyo. Para tao punta sa langit, bili akin. Punta rin impyerno, bili pa rin akin. Yan. So grabe ang kanilang paghanap ng oportunidad. Dapat ang mga Kristiyano, may oportunidad lagi.
Yung mga problema natin nga, pinagdadaanan ngayon mga kapatid, oportunidad yan. Pero mo, yung mga nag-akusa sa akin, naging butante ko. Paano yung ginawa ng Diyos? Hindi pa ako nagyayabang. Sabi ko nga kagabi kay Pastor Ardin at kay Pastor June, sabi ko, kumbaga ang kwan daw ang pagpapala, ang Kristiyanong pinagpala ay parang uhay ng palay. Pag maraming tinggas, nakayuko. Tama ba yun? Mga farmers, ano bang gusto nyo sa inyong mga palay? Nakatayo lahat? Wala kayong papagiling dyan. Sabi ko, pag tayo ay na-promote na tayo mga anak ng Panginoon na naglilingkod, kailangan yung spirit of humility ay hindi nawawala. Lalo pa tayong nagpapakumbaba. Ako hindi ko pinagyayabang na naging kagawan ako, naging member ako ng Board of Trustees. Lagi kong sinasabi, Lord, use me as your servant. Yun lang po mga kapatid. Mga sakit, mayroong AIDS, mayroong N1, mayroong SARS, mayroong MARS-CoV, mayroong meningococcemia, mayroong COVID-19, mayroong variants. Mga salot po yan mga kapatid. So, pero ang ganda, pag nagbubukas kayo ng Facebook, ang titingnan nyo doon, hindi yung mga nag-aaway-away sa Facebook. Huwag nyo gamitin na awayan ang Facebook. Ang daming mga nagpo-post ng witnessing. Yan. Meron pa ako nabasa doon na yung t-shirt na may tatak sa likod. The greatest mistake of human is to die without Jesus. Grabe. Witnessing na yun, kapatid. Along the way of our life into crisis, pagkakataon mo na yun. Yun lang ang inukwento ko kila Pastor Mati kanina. Sabi ko, nung bago pa lang ako sa gawin, mayroong nagsusugal doon, na pag nag-preach ko doon sa funeral service, ay hindi ko alam na nakinig siya. Pagkalipas ng ilang taon, nawala yan ang taon na yan. Pagbalik niya sa gawin, pastor na. At doon pa pumunta sa atin at tumulong. Nag-testimony siya. Pastor, nalala mo ba nung nag-service ka sa bahay na yan, nung namatay si Juan? Sabi niya, nakikinig ako ng salita ng Diyos. Yun ang aking dinala sa Mindoro. Pagdating niya sa Mindoro, nakatraining siya ng Bible School. At ang naasawa pa niya, apo pa ng pastor. Kapalikat ko yun ngayon doon. Tandaan natin, kung ang inchik ay nagsasabing dalawa lang ang krisis, di ba? Ano raw ang isa? Disaster. Usak ko na. Ang pangalawa yan, opportunity. Pagkakataon mo na ito. Yan. Kaya sana ganyan mga kapatid, ang krisis na yan. Natin may pagkakataon. Yung kahirapan nyo ngayon, pagkakataon yan. Para magsikap. Yung iba nagreklamo, puro na lang module. Ang kakapal ng ina-answeran. Sabi ko, simple lang yan, di ba? Nandiyan na kaagad ang key-answer. Ang iba, tinadaya ang sarili nila, madali lang. Daw sa wala lang. Wala lagi. Kopya lang yung answer key. Sabi ko sa mga anak ko, kung may answer key yan, hanapin ninyo kung bakit nagkaganyan ang answer. Kasi ang module, hindi rin salot yan. Ang salot, kung mag-face-to-face tayo na mayroong COVID, patay tayong lahat, hindi na kayo makakatapos. May purpose po. Oportunidad. Kaya nga sa krisis na hindi ako makarating dito, may oportunidad pala. Yung pasiga-sigarilyo lang na kaibigan natin nag-aral ng PBC, painom-inom, hanggang ngayon, nagsigarilyo pa rin. Pero isang tawag ko lang siya kanya sa DLG, bro, kung may problema sa barangay, tawag ko sa kanya. So, ang advisor ko mismo, DILG officer. So yun po mga kapatid, mga sakit na yan. So nakita na natin yung mga crisis na yan, false Christ,
war, rumors of war, nation against nation, kingdom against kingdom, gutom, pestilences, o mga pesti para sa tao. Yan, binigyan ko na yung mga pesti na yan, yung AIDS na yan. Bakit nagkaroon ng AIDS? Hindi yung AIDS doesn't matter, ha? Iba yun. Yung acquired immune deficiency syndrome, yung sakit na kung saan na-acquire sa pagkikipagtalik sa hindi tama. Siguro lalaki sa lalaki, o tinatawag na yun sa kung ano namang mga kaparaanan ng mga mundo. Ayan na. Ikalima, lindol. Yan. Magkakaroon ng lindol sa lahat ng lugar. Alam nyo, kayo dito sa Palawan, marami ng mga investor na bumibili ng mga properties. Dahil dito raw walang lindol. Nakakasiguro ba tayo walang lindol dito? Pag nagpatigas ng ulo natin sa Panginoon, kahit walang lindol sa Palawan, makakalindol. Diba? Along from Taal Volcano, papuntang Metro Manila, mayroong linya yan, tawag doon ay fault line. Kaya yung mga mayayaman doon sa fault line na yan, yung pinakakanal, ugat ng bulkan, ay pinapayuhan na silang umalis. Isa sa SM yata, sa Paranaque ba yun? Na tinamaan yun. So baka gusto nyo bilihin ang SM na yun. Mura na lang yan. Okay. Natural, pag may lindol, kung ang vulkan ay nasa ilalim ng dagat, ano namang idinudulot doon? Tsunami. Diba? Okay. Sa lahat ng dako, at itong tinitingnan ko sa pahayag 16, 18, and 19, yung lindol na, sabi dito, pinakamalakas na lindol na hindi na uling mangyayari. Ano ang epekto nito? Sa verse 19 ng pahayag 16, nahati ang ikatatlong bahagi ng malaking lungsod. Pinakamalakas na lindol. Krisis talaga yan. Kaya huwag mong sabihin, concrete ang bahay mo. Baka yung bahay mong concrete, yan ang umipit sa'yo. Yan. Okay. Number 6. Makikita natin sa verse 9. Hatred by others because of your obedience to me. Kapupuutan kayo ng marami dahil sa inyong pagsunod sa akin. Krisis din yun, di ba? Kahit sa church nangyayari yan. Kaya kung may galit kayo ngayon sa iyong kapatid, alisin mo na kasi baka yan ang umipit sa iyo sa panahon ng pagbalik ng Panginoon. Persecution, Acts 8:4. Ano ba yung layunin ng Panginoon sa krisis na ang mga tao doon pinagmamalupitan yung mga Kristiyano? Tingnan natin sa Mga Gawa chapter 8 verse 4 kung ano ang nangyari sa mga Kristiyano, bakit nagpadala ang Panginoon ng kaguluhan sa kanila. Mga Gawa 8:4. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Yung persecution. Anong tawag sa Tagalog ng persecution? Pag-uusig. Yan. Na-disperse ang mga Kristiyano sa Jerusalem, nangalat sila sa buong Asya. Dahil inuusig sila ng mga leader ng simbahan na hindi si Kristo ang ipinapangaral. Kaya sila'y nangalat, kaya lalong dumami ang gawain ng Panginoon. Ito karanasan ko sa Taytay. Nalangin kami na Pastor Mateo, magkakapartner yan noon eh. Marami kaming pinagdaanan doon. So, in the long run, pagpasimula namin doon, restart na tawag doon. Si Pastor Mati at saka si Pastor Pipito ang kasama ko. Tawa ako dahil pareho silang maraming anak. Sabi ko, thank you Lord, may congregation agad. Ang problema ngayon, si Pastor Pipito nagpunta sa Maynila. Dala niya yung kongregasyon niya.
Padre, nagkaroon din siya ng malaking problema. Naiiwan naman akong mag-isa. Nag-iyak na ako sa loob ng kapilya. Sabi ko, Lord, ang krisis na ito, kung ang kapilya na ito, Panginoon, ay iyo, at ang mga tao dito ay iyo rin, Lord, magpadala ko kayo ng magkagawa. Nag-text sa akin si Bradjik, Pastor, wala na pong tao talaga dito sa manggahan. Sabi ko, ano na? Sabi niya, pwede ba kaming magsimba? Natanong ni Bradjik, sabi ko, brother, as long nasa Panginoon tayo, ang Panginoon natin, nandyan din yan sa inyo. At nandito rin. Kung magsisimba kayo, magsimba kayo. Sino nagsimba? Siya at saka si Ma'am Angie, pati yung dalawa niyang anak. Sabi ko, hintayin niyo lang ako. Sa Sabado, darating ako awa ng Diyos. Pagdating ko doon yung mag-asawa, yung teacher, pati yung misis dyan, nagadamo sa harap ng simbahan. Sabi ko, restart naman tayo kapatid. So, napadala naman doon si John Bernard at saka si Pastor Juma. Na kung saan ay mga bata pa rin talaga, hindi pa sila handa sa pagsuong sa malaking labanan. So, in the long way, natanggal naman sila. Nag-urian na. Si John Bernard, nag-aral naman ulit sa automotive. Sabi ko, akala ko ba, anak, pastor ka? Sabi niya, wala siyang imik-imik. Yun, wala na. So, sabi ko, Panginoon, uli na itong panalangin. Kapag hindi ka magpadala, parang minarningan ko ng Panginoon, pero kasalanan yun eh. Panginoon ang kausap mo eh. Lord, magpadala ka, Lord, ng manggagawa. Hindi ko na kaya. Hindi sapat yung pagpunta ko dito ng isang bisis isang buwan. Ano ang mapapala ng aking ministry kung ako lang, Panginoon? Magpadala ka. Nagulat ako, pinadala ng Panginoon si Pastor Alvin at ang kanyang pamilya. Palapakan natin ang Panginoon. Alam ko sa maraming krisis, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran buhay ang isa. Hindi tayo dapat matakot. Persecution. Pagkapuon ng isa't isa. Nangyayari niyan. Kahit yung mga membro na matapos mo ng alagaan, pinalagi sa simbahan, darating ang araw na baka gamitin ng Diablo yan, ng iba dyan, di naman lahat. Nasungayin ang pastor. Kagabi nakikinig ako dito sinabi ni Pastor Mark na we have to support our pastor. Ang pastor tao rin yan. Hindi kami superman. Pero may nabanggit siya kanina, pwede siyang administrator, technical teacher, puro may ar sa dulo. Contractor, janitor, pastor, administrator, lahat na. Hindi ganyan. Kaya we have to prepare. Kaya nga, may pastor yan, isa sa gift of Holy Spirit ang pagkapastor. May, di ba, merong apostle, merong prophets, merong evangelist, merong pastor, merong teacher. Bakit pa binigyan ng Panginoon? Ito gift natin. Next verse 12 ng Ephesians chapter 4 verse 12. Ginawa ito ng Diyos na nagbigay siya ng fivefold ministers upang ihanda ang mga hinirang sa paglilingkod. Yan po. Kaya nga, nag-usap-usap kami ni Pastor Kamwa. Talagang iniisip niya na, sabi, pagparin natin ito, Pastor, mukhang masasara yung Christian School. Pero sabi niya, hindi ako natatakot. Maraming ministry. Hanggang sa punto na sabi niya, lagi sinasabi sa akin ni Chief, Batangas. Parang gusto ko nang pumunta ng Batangas, utal na doon ang pamilya ko. Sabi ko, yun din ang panalangin ng ating mga kapatiran sa Anilawan at saka sa Manalo. Permanenteng pastor. Yun ang aming pinag-usapan nung nakaraan. Sabi ko, kung permanenteng pastor, walang permanenteng pastor. Dahil ang pastor namamatay. Tama ba yun? Namamatay tayo. May mapasahin ako ditong talata sa aklat ng Hebrews. Para malaman ninyo na, sabi ko sa kanila, walang permanenteng pastor. Bisan pastor, patay man. Diba? Lagyan ko sa Hebrews, may sinasabi, yung
tungkol sa pagkapili ng mga pari. Na kailangan na maraming pari ang pinipili dahil ang mga pari namamatay at hindi natatapos ang kanilang mga tungkulin. Kaya patay na eh. So malungkot pa rin sa atin, sabi ko, katulad ng mawala si Pastor Golfo, sabi ko sa mga kasama ko, nabawasan tayo ng isang general. Pero may mga tao yan. Sabi ko sa mga membro ng kalalakihan, opportunity ninyo ngayon, nasanayin kayo, dahil tandaan nyo, kahit ako, mamamatay. Lagi ko sinasabi yan sa mga kapatiran. Eh sabi ko sa kanila, enroll now, maybe tomorrow, I will die. So yun ang in-orientation ko doon sa gabi. Mag-enroll na kayo. Sino sa music? Kami nag-enroll. Sino sa tambourine dance? Pati mga adult na babae nag-enroll sa tambourine dance. Sabi ko, pero hindi na kami maghahanap sa inyo ng mabilis na ikot. Siyempre, dahan-dahan na rin yan. Papagamit na kayo sa Panginoon. O sa music, sa drummer. Pati adult nag-aaral na mag-drum. Sabi pa kami, Pastor Das, pag-indag-indag lang, okay na yan. Alam mo pag-indag-indag? Yung may drum, tak-tak-tak-tak-tak. Pwede na yan. Basta sa Panginoon. Di ba sa meeting ang problema kami sa meeting ang hirap mag-timing. Sabi ni Pastor Das, madali lang yan. Utso-utsuhin nyo na yan. Parehas lang yan. Akala natin ang utso-utso sa mundo lang Kung anong mga bagay na maisip natin sa ikaganda ng ating ministeryo. Hindi man tayo mga perfectong mga tao. Pero sa biyaya ng Panginoon, itong mga may kahilan nito, darating ang Panginoon na gagamitin sa napakalaking ministeryo. Sa tugtog, may nagtutugtog na rin sa amin ng bass guitar. Mayroon na rin rhythm. Ang prayer kasi sa Central, Lord, i-pray namin na magkaroon kami ng musical instrument. Tapos may kama. Pati na rin musician. Kaya, nag-enroll pati mga bata. O kayo mga bata, dapat ititrain na yung mga bata sa ministry. Kailan yan sila gagamitin ng Panginoon? Kaya nga may mga pastor. Yung pastor na mamatay. Huwag natin isipin na makakili dyan. Okay. Ano ang tawag doon? Krisis. Krisis sa manggagawa. Yung oportunidad. Kasi, nandyan lang yan ang mga tao rin simbahan, parang mga minahan yan Nandyan ang maraming kayamanan sa mga membro. Bakit? Hindi lang yan natatap. Nalala ko yung pinto sa atin noon ni Dr. Taladro. Yan, Dr. Edwin Taladro. Sa Amerika raw, may isang tao na ang hirap na buhay. Tapos mayroong isang scientist, petroleum explorer na nagpunta sa kanya. Sabi niya, Brad, di ba ikaw yung mahirap? Sabi niya, upo. Alam mo ba, sa lupa mo ito, sa ilalim ng lupa mo na ito, maraming kayamanan. Sabi ng tao, hindi ko alam yan. O sige, kondisyon tayo. Kukunin natin ang kayamanan, pero hati tayo. Dahil ako ang gagastos, ang ating hatian ay 60-40. Akin ang 60, akong gagastos, akong hahanap, dahil hukayin pa yan Ang 40 lang sa'yo. Pumayag yung tao. Grabe kayaman. Dami palang kayamanan. Ganyan din sa ating. Baka ang iba sa inyo magagaling mga katulad mga kabataan ito kanina. Salamat mga young people na nagpapagamit kayo. Nandiyan lang pala ang kayamanan ng Panginoon. Lahat naman tayo binigyan, di ba? Ephesians chapter 4 verse 7. Sabi niya, sapagkat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng tanging kaloob. Meron na? Magandang bagay yun. So, huwag yung kakaligtaan bago ako minto. Bago tayo mag-pray ng merienda, 15 minutes break, huwag yung kakalimutan yung verse na yun. Na ang bawat Kristiyano ay binigyan ng tanging kaloob. Nandyan sa'yo yan, meron ka. Dami nating kaloob. Kaya nga sabi ko doon sa mga kabataan at sa mga matatanda sa church, baka mas magaganda
magpagaling pa kayo sa akin. Hindi ako natatakot na malampasan ninyo ako. Kung pwede nga, kausapin ng Panginoon, Lord, please give the double portion of my spirit to the people. Huwag po tayong matakot. Kami ay matatanda na at palang araw, matatapos na ang aming papel dito sa mundo. At sa henerasyon ninyo, mga young people, kayong kasunod, pero you have to enroll now. So, pansamantala muna tayong ihinto at ipag-pray muna natin ang merienda. At mayroong break na 15 minutes. Let us pray. Thank you, God, for your words bestowed upon us. Salamat din po sa merienda at sa mga anak mo na generous, Panginoon. Masaya silang ipaglingkod